Tony Bishop, feel at home na sa Barangay Ginebra. At Justin Brownlee, hindi na nga kaya kailangan? Yan nga ilan sa mga mainit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Sa ngayon nga mga ka-idol ay mas pinatitindi ang laban dahil malapit na matapos ang elimination round at unti-unti na nating makikilala kung sino-sino nga bang team ang papasok sa playoff at sino-sino nga bang team ang makakakuha ng twice to beat. Nabase nga sa current standing, nakuha na nga ng Magnolia Hotshots ang kauna-unahang twice to beat dahil sila nga may 9 na panalo at 2 talo, habang nandiyan ang Meralco Bolts, Phoenix Super LPG, San Miguel Birmen at Barangay Ginebra na maglalaban-laban pa rin para sa sunod na twice to beat. Habang ang Northport Batang Pier ay pasok na rin sa playoffs, gayon din naman ang Rain or Shine kung saan pinaglalabanan pa rin ng Tropang Giga at NLEX Road Warriors ang huling spot kung sino nga ba ang papasok sa playoffs, habang laglag na ang Tira Firma, Converge Fiber Xers at Blackwater Bossing. At kung babalikan nga natin na naging matinding tagpo sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Meralco Bolts, tinalo ng Meralco Bolts ang Magnolia sa score na 85-80. Nang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang kanilang bagong import na si Sean Miller na nakakuha ng 33 points. At tinalo rin naman ng San Miguel Birmen ang Tira Firma sa score na 132-110. Nang naging best player of the game dyan ay ang kanilang bagong imports din na si Ben Boatwright na nakakuha nga ng mataas na puntos na 51 points at 12 rebounds. At sa naging matinding harapan naman ng Northport Batang Pier at Barangay Ginebra, tinalo nga ng Ginebra ang Northport Batang Pier sa score na 103-93. At ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang kanilang bagong import na si Tony Bishop na nakakuha ng 26 point, 16 rebounds at 5 steal. At nang matalo nga nilang Northport Batang Pier ay nagbukas ito ng pag-asa sa Barangay Ginebra na makuha pa rin nila ang twice to beat. Na sa pagkakataong ito ay mas nagiging confident kahit si Tony Bishop at mas nakukuha na nga niya ang laruan ng Barangay Ginebra na sabi nga niya rito about sa kanyang progress. We're 10 games, I'm near. I've been working each and every day to understand the offense, to understand the players. I'm learning and I'm working hard. Na sa pagkakataong ito mga ka-idol sa magandang performance na pinapakita ngayon ni Tony Bishop na tila nga'y napapag-aralan na niya ang mga laruan ng Barangay Ginebra at team up nito, siya na nga kaya ang papalit kay Justin Brownlee. Alam naman natin ngayon na itong si Justin Brownlee nahihiya pa rin na magbalik dito sa Pilipinas. Si Tony Bishop na nga kaya ang susunod na super import. O para sa inyo mga kabarangay, si Justin Brownlee pa rin talaga ay walang katulad. Kung ano yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.